Kumusta po, Creepy Shorts Tale? At sa iyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ara, taga San Pablo. Hindi talaga ako mahilig maniwala dati sa mga kwento tungkol sa multo o sa mga sinasapian. Madalas pa nga akong tumatawa kapag may nagkukwento ng mga paranormal experiences nila. Pero simula nung lumipat kami sa lumang bahay na inuupahan namin noon nagbago ang lahat. Maliit lang yung bahay pero okay naman para sa aming pamilya. Tahimik yung lugar at medyo malayo sa mga kapitbahay. Kaya akala namin perpekto talaga ito para sa amin. Medyo luma na rin yung bahay at halata mong matagal nang walang nakatira doon. Noong una, normal lang ang lahat. At wala naman kami nga kakaibang napapansin. Masaya pa nga kami dahil mas malaki iyon kumpara sa dati naming bahay. Hanggang isang araw, umuwi ang bunso kong kapatid galing sa birthday ng kaklase niya na may dalang lumang manika. Regalo raw sa kanya ng matandang lola ng kaklase niya dahil nagustuhan daw niya iyong manika. Medyo creepy talaga ang itsura noon. Kahit nung una pa lang namin itong makita. Maputla ang muka, kulot iyong buhok, at parang totoong mata iyong mga mata nito. Kahit saan ka pumunta, parang nakatingin siya sa iyo. Pero dahil bata pa ang kapatid ko, sobrang natuwa ito sa manika. Palagi niya itong katabi na matulog at dala kahit saan sa bahay. Simula nung dumating iyong manika sa bahay, doon nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Tuwing gabi, may naririnig kaming mahinang apak sa sala kahit tulog na ang lahat. Akala namin noong una, pusa lamang o daga na gumagala sa bubong o sa kisame. Pero habang tumatagal, mas dumadalas iyong mga kakaibang nangyayari sa bahay. Minsan may narinig kaming mahinang tawa ng bata galing sa ibaba. Kahit wala namang ibang tao. Pinakaunang nakakita iyong mama ko. Isang madaling araw habang kukuha siya ng tubig. Pagtingin niya sa sala, nakita niya iyong manika na nakaupo sa sopa. Samantalang nasa kwarto iyong kapatid ko bago kami matulog. Hindi na lang nagsalita si mama dahil baka raw may naglipat ng manika. Pero habang tumatagal, mas lumalala yung mga nangyayari sa bahay. Bigla na lang bumubukas iyong TV, mag-isa, tuwing alas 3 ng madaling araw. Minsan naman ay naririnig kaming tumatakbo sa bahay kahit walang tao doon. Yung mga ilaw minsan kusa ring nagbubukas at namamatay kahit maayos naman iyong kuryente. Yung kapatid ko, nagsimula na ring magbago ang ugali habang tumatagal. Madalas na siyang nakatingin sa sulok ng kwarto habang kinakausap ang manika na parang totoong tao. Kapag tinatanong namin kung sino ang kausap niya, iisa lang. Palagi iyong sagot niya. Sabi niya wag niyo daw siyang itapon. Doon na kami nagsimulang kabahan ng sobra. Isang gabi, nagising ako dahil parang may nakaupo sa dulo ng kama ko. Pagdilat ko, iyong manika iyong nakita ko nakatitig sa akin sa dilim. Hindi ko alam paano siya napunta doon dahil nakakandado ang pinto ng kwarto ko bago ako matulog. Napatalon talaga ako sa sobrang takot at napasigaw ako para tawagin si mama. Pagpasok nila sa kwarto ko, wala na iyong manika sa kama ko. Pero nakita na lang namin siya sa sala na nakaharap sa hagdan. Parang may hinihintay siyang tao habang tahimik lang na nakaupo doon. Simula noon, halos gabi-gabi na kaming walang maayos na tulog dahil sa mga nangyayari. Minsan may kumakatok sa pader kahit walang tao sa labas. May bumubulong paminsan ng mga pangalan namin. Pati yung mga tao na nagpapadaan may napapansin na rin tungkol sa bahay namin. Sabi nila minsan, may nakikita raw silang batang babae sa bintana na kulot ang buhok
at nakatingin lang ito sa labas tuwing gabi. Kahit alam nilang wala naman kaming ganoong kasama sa bahay. Straight ang buhok ng kapatid kong bunso. Tsaka pinapatulog muna siya ni mama bago sila matulog. Yung iba naming kapitbahay, umiiwas na ring dumaan sa tapat ng bahay kapag gabi. Doon na lalo kaming kinabahan dahil hindi lang pala kami yung nakakaramdam. Kaya nagpatawag na kami ng pari para ipabless yung bahay. Habang nagdadasal yung pari, biglang bumagsak mag-isa yung larawan sa dingding at yung manika unti-unting umikot ang ulo paharap sa kanya na parang may buhay ito. Napaatras agad ang pari habang hawak ang rosaryo niya. Sabi niya, hindi lang daw yung manika ang problema sa bahay. Ayon sa pari, may iba pa raw na nakatira sa bahay bukod sa amin. Pagkaalis niya, lalo pang lumala ang lahat ng nangyayari sa bahay namin. May mga gasgas na kaming nakikita sa katawan namin, kahit wala naman kaming aso't pusa na alaga. Minsan may amoy na nabubulok sa loob ng bahay, kahit malinis naman ang lahat. At may isang gabi na sabay-sabay kaming nagising dahil may malakas na sigaw ng babae mula sa kusina. Pagbaba namin sa kusina, nakaupo sa gitna ng mesa ang manika. Katabi nito iyong mga basag na plato at nakabukas lahat ng ilaw sa bahay. Mas lalo kaming natakot na makita iyong sulat sa dingding gamit parang putik o dugo. Nakasulat doon iyong mga salitang, "Umalis kayo." Doon na talaga kami natakot ng sobra bilang pamilya. Nagpatawag kami ng albularyo dahil hindi na namin alam ang gagawin namin. Pagpasok pa lang niya sa bahay, bigla siyang natigil at seryosong tumingin sa paligid. Sinabi agad niya pagkapasok ng bahay, "Hindi lang espiritu ang nandito." Pagkatapos nun, sinabi niyang tirahan daw ito talaga ng impakto. Bigla kaming natakot lahat sa sinabi nito. Sabi ng albularyo, matagal na raw may nakatira sa bahay na hindi tao. Posible raw na ginamit lang yung manika para mas madaling makalapit sa amin yung masamang elemento. Hindi na raw safe na manatili pa kami sa bahay na iyon dahil palakas ng palakas iyong presensya. Kaya kahit hirap kami sa pera noon, nagdesisyon ang pamilya namin na umalis na lang doon. Iniwan namin halos lahat ng gamit namin, pati iyong manika. At habang papaalis kami ng bahay, sumilip ako sa bintana sa second floor. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung nakita ko nung gabing iyon. May maitim na malaking anino na nakatayo sa likod ng kortina habang nakatingin sa amin. At katabi niya iyong manika na parang nakangiti habang hawak yung bintana. Simula noong araw na iyon, hindi na kami kailanman bumalik sa bahay na iyon na mayroong manikang may sapi.